Nakakabahala ito dahil unang-una nga, gumagamit ito ng lansangan, hindi lamang naman barangay road eh. Makikita natin marami nagba-viral. In fact, meron nga isa na sa SLEX mismo. Naaalarma na rin ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga ulat ng mga electric bike o electric trike na dumadaan sa national roads gaya ng EDSA. Ayon sa MMDA, wala silang maipataw na parusa sa mga ito dahil wala namang driver's license na inire-require sa mga nagmamaneho ng mga ito at wala ring rehistro. Ang tangi lang nilang magagawa ay pagbawalan ang mga e-bike o e-trike kapag dumadaan sa national road. Meron kaming difficulty enforcing dahil nga pag inuli namin tas walang lisensya, kanino namin i-issue yung ticket? In the same manner, hindi po registered ito. So, hindi rin namin pwede issuehan ng ticket yung e-bike mismo or e-trike. Kanina pinakita rin ng MMDA ang ilang mga kuha ng e-bike at e-trike na dumadaan sa major roads. Mayroon pang tila estudyante ang nagmamaneho at mayroon ding nasa gitna ng intersection habang naghihintay ng go signal sa traffic lights. Dahil dito ayon sa MMDA, nais nilang magkaroon ng pinag-isang regulasyon sa lahat ng mga e-bike at e-trike sa mga LGU sa Metro Manila. Mayroon ng balangkas na ginawa ang MMDA sa posibleng maging parusa sa mga e-bike at e-trike drivers na dadaan sa national road at kasama sa pinag-aaralan ang impounding ng mga ito. Ayon kay MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes, ipapanukala ng MMDA sa Metro Manila Council ang planong regulasyon sa susunod na meeting ngayong buwan. Kanina nakipagpulong din ang MMDA sa Department of Transportation, Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board upang pag-usapan ang planong regulasyon sa mga e-bike at e-trike. Ayon sa LTO, patuloy ang isinasagawa nilang pag-aaral para makapaglabas ng rekomendasyon sa DOTR hinggil sa patakarang ipatutupad. Ipinaliwanag din ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza na maaaring kailanganin ang amyenda sa Republic Act 4136 o Traffic Code at Evida Law. May mga probisyon kasi ang mga batas na ito na tila magkakontra pagdating sa restriction kung saan lamang dapat dumaan ang mga e-trike at e-bike. Tama po kayo, no? Baka kailangan i-synchronize, so that's what we're trying to do now, trying to synchronize the laws, pero kung talagang hindi pwede, then probably a new law will be necessary to clarify the difference. Ayon sa MMDA, habang wala pa talagang bagong regulasyon na inilalabas ang LTO, ipatutupad muna nila ang kautusan ng DILG na pagbawalan ang mga e-bike at e-trike na dumaan sa national road. Pero hindi sila mapapatawan ng parusa at hindi rin mai-impound ang kanilang mga sasakyan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.